Alright, let's go. Let's go. Ang tagal ko di ginawa ito mga pre, no? My boyfriend doesn't know I'm not a virgin anymore, sabi sa ating email mga pre. Dear TPC, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Nia. I need your help po kasi and it's about my boyfriend not knowing na di na po ako virgin. Pero ang alam niya, I was never been touched. Actually, bago pa lang po kami, mga 4 months pa lang po, pero sure na po ako sa lalaking to. May age pa yung sinabi niya pre, so sure na sure talaga siya, no? Sure na po ako sa lalaking to. Mabait po siya, caring, mature, may plano sa buhay and sa future niya. Walang bisyo and he was never the man na kaya kang pagbuhatan ng kamay. Well, 4 months pa lang kayo mga pre, no? It's too early to tell that shit, no? At minsan mga tao magaling magtago pre, or minsan nagda-develop sila patungo sa isang tao na, alam mo yun, posibleng di mo magustuhan. Well, hopefully hindi siya maging ganun, no? Isa pa, I've never been treated this good even sa past relationship ko. For me, he was the one. Never ako nakaramdam ng ganitong pagka-sure sa isang tao but I felt it in him. Pero, meron daw siyang isang problema mga preno. May one problem po ako which is hindi na po ako virgin. Pero ang alam niya wala pa akong nagagalaw. Disente naman po akong babae. Well, sa pagkakaalam ko, homebody po ako, lumalabas lang ako pagpapasok sa university o di kaya may importanteng lakad. Di rin ako sumasama-sama sa mga party-party. Di rin po umiinom or nag-i-smoke. I have a body count of 2 which are my exes. I remember doing it with them twice or triple times but I never did it outside ng relationship. It was never pleasurable as others says it is. Okay. Baka mamaya binabadmouth mo lang yung mga nag-experience mo dyan, no? Kasi alam mo yun, ayaw mo maging accountable doon sa mga nangyari, di ba? Kasi para sa'yo, sa perspective mo ngayon, isa to sa mga bagay na, alam mo yun, posibleng humadlang sa magandang relationship mo ngayon, no? Kaya binabadmouth mo na lang. Hindi naman siya kasing sarap na sinasabi ng iba eh. Well, experience mo yun, no? Hindi ako yung nakakaalam yan. Sabi niya, maybe I only did it out of treat, out of fear being abandoned, or di kaya I'm just craving for affection na never ko naranasan. Gaya nga na sinabi ko, no, posibleng binabadmouth mo na lang to ngayon, no? Kasi nga, hindi siya maganda para sa kasalukuyan mong sitwasyon eh. Pero wala namang masama, no, na aminin na, nung time na mahal namin nung mga ex ko isa't isa, di ba? Ginawa namin to pray. Nag-init eh. Nag-aaligan kami. Kaso hindi nag-workout, diba? Sad. Wala namang masama aminin yung mga bagay na yun. No? Pero kung experience mo talaga hindi siya maganda, no, sa dalawang naging ex mo, okay. Sabi niya, a little background about me. Lumaki akong walang kinikilalang ama. Damn. Medyo lumalakas yung aura ni Sigmund Freud ngayon, mga pre, no? Medyo nararamdaman ko siya sa likod ko, nag-creep in. Well, kilala ko naman siya pero never niya ginampanan yung tungkulin niya bilang ama sa amin ng kapatid ko. Unconsciously siguro nag-crave ako for that strong manly figure na dapat sana nakaalalay sa akin sa paglaki namin. I thought never yun naka-apekto sa akin but as I've grow older, na-realize ko na I'm more prone to like older men, yung mga 6 years above yung age gap sa akin. And alam naman natin na mostly of these kinds of men sexually active. So back to the topic, di ko gusto pang itago to sa kanya kasi parang na-realize ko na mas better sabihin na to, mahilig siya sa to na may age. Mas better sabihin sa kanya to ngayon kaysa na, alright, siguro bata ka pa pre, no? Base lang sa pagtatype mo ng mga bagay. Kinda trash, no? Pero gagawin ko yung best ko para maintindihan siya. Kisa sa malaman niya kung kailan matagal na kami so habang maaga pa gusto ko na ipaalam sa kanya. Pero natatakot ako. TPC, I really love him. I see myself marrying this man, having family with him, bearing child with him, and growing old with him. Natatakot ako TPC na baka pag nalaman niyo yun iwan niya ako or di kaya magbago yung pagtingin niya sa akin. Di sa dinadoubt ko yung pagmamahal niya, di lang talaga maiwasan na mapaisip ng ganito lalo na mahal mo yung tao, di ba? Yun lang po, hopefully mabasa po ninyo and mabigyan nyo ako kahit konting advice kung ano yung gagawin ko. Pakihide na lang po yung name. Thank you, have a nice day. Well, obviously may dalawa kang choice, no? Ito lang yung nakikita kong pwede mong gawin dito. Pwede mong pagpatuloy yung relasyon nyo, no, na hindi sinasabi sa kanya, no? Kaso ang downside nito, no, mamumuhay ka na lagi kang may takot dahil hindi ka naging totoo sa partner mo. At habang tumatagal kayo, no, mas lalo lang lalalim yung takot na to. Pag mas marami na kayo na build na memories together, mas lalo ka lang lalamunin ng takot mo, no, dito sa ginawa mong sitwasyon. Then yung isa mong choice, no, pwede mo nang sabihin ngayon pa lang, no, at least ito mapapalaya ka sa pakiramdam na isa kang taong nagtatago ng sikreto. Maging honest ka lang sa kanya, no, hindi mo kailangan i-demonize yung past mo, no, ginawa ko lang yun 2 to 3 times, natatakot kasi ako baka iwan nila ako. Hindi ko alam kung yun talaga yung totoong nangyari, pero sabihin mo lang sa kanya, no, minsan akong nagkaroon ng karelasyon, no, at syempre, dito sa mga partner ko, no, nung time na nagmamahalan kami ng mga yan, nakala ko sila na. And minsan, ang mga partner, di ba, nagsasama, nag-iinit, kung ano na yung ginagawa. Pero sabihin mo lang sa kanya yung naging buhay mo. No? Sabihin mo sa kanya na meron talaga akong
tinatago sikreto sa'yo. No? Hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit hindi ko siya nasabi ng tapat sa'yo. Siguro, kinakahiya ko siya. No? Siguro, hindi ko siya gustong bahagi ng buhay ko. No? Kaya nagawa ko magsinungaling sa'yo nung umpisa. Pero babe, minsan nang may kumalembang ng dambana ng kagitingan ko, no? Babe, minsan nang may nagpasok ng karot sa lagayan ko ng salad. Babe, minsan nang may umano sa akin. Hindi ko alam kung paano mo i-phrase to, no? Pero sabihin mo lang sa kanya, no? At least ito, mapapalaya ka. At kung ano yung magiging reaction niya dito sa katotohanan na to, no? Ito yung deserve din ng taong to, diba? At in the long run, sa tingin ko, ito yung mas magiging maganda para sa'yo. Yung mamuhay ka na hindi ka natatakot kasi wala kang tinatago. Ang downside nito, no, hindi natin alam kung anong klaseng tao talaga yung boyfriend mo. No? Hindi ko alam ba't natatakot ka sabihin sa kanya. No? May impression ka ba sa kanya na siya yung tipo ng tao na pag nalaman niyang may kumalembang na sa dambana ng kagitingan mo, siya yung tipo ng tao mata-turn off, diya? Oh my God! Oh my God! May mga ex siya. Tapos may nangyari sa kanila, I can't take this life. Hindi ko kayang manatili sa'yo. Ganun ba yung magiging reaction niya? Nasa posibilidad ba yun ng magiging reaction niya kaya ka natatakot? Pero kahit pa ganun siya mag-isip, mas maganda pa rin talaga maging totoo kay para sa akin lang ha. At least, di ba, lalo mong makikilala yung boyfriend mo. Malay mo, makilala mo siya bilang isang tao na nakakaintindi pala sa mga ganitong bagay. Yung tipong takot na takot ka sabihin na, may nangyari na sa amin ng mga ex ko, sa totoo lang eh. Minsan na akong na brump. Tapos habang takot na takot ka, ang reaction niya lang pala. Normal naman yan eh, ginagawa naman yan ng mga mag-partner minsan eh, di ba? Minsan kayo nagmahala, minsan mong pinagkatiwala yung sarili mo sa taong to, no? Minsan na kayong nagbahagi sa isa't isa ng init at minsan, minsang bagay na yun, napupunta siya sa sitwasyon kung saan okay lang yan babe, I understand you. Hindi big deal sa akin to. Ang big deal sa akin kung sino ka bilang tao, no? Mas na-appreciate kita dahil naging totoo ka. At wala akong pake sa estado ng kipay mo, no? Ang meron akong pake, yung estado natin ngayon bilang mga taong nagmamahalan. Malay mo, ganun pa yung lumabas sa bibig niya, di ba? O pwede rin malaman mo yung katotohanan, no? Na, talagang deal breaker para sa kanya to, no? At least hindi ka nanloko ng kapwa. At least makikilala nyo rin lalo yung isa't isa agad-agad, 'di ba? Maliligtas nyo yung sarili nyo sa pagsasayang ng oras dahil lang nag-e-enjoy kayo sa magandang sitwasyon pero puno ng kasinungalingan. Pero yun lang naman yung akin, 'di ba? Bahala ka sa buhay mo pa rin niya. Mahirap magdesisyon sa ganito. Ako nilalathala ko lang yung mga posibleng mangyari pag pinagpatuloy mo yung path na to na hindi mo sasabihin o yung path na to na magiging honest ka sa partner mo. Ikaw na yung bahala tumimbang kung ano yung sa tingin mong dapat mong puntahan. At yun lang naman mga pre. Sheesh. Hey, kamusta kayong lahat? Ako nga pala sa TPC, no? Bago mo yung outing video na to, gusto ko lang magpasalamat sa inyo lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking mga content online mga pre, no? Sa pagbabasa ko ng mga kung ano-anong bagay, sa paglalathala ko ng opinion tungkol sa mga kaganapan sa paligid, at sa kung anong maisip ko na interesting para sa akin and most likely interesting din para sa inyo, no? Kaya patuloy kayo nagkiklik dito sa channel ko. Dito na nga pala ang bagong tahanan ng ating mga videos mga pre, no? Hindi na sa Facebook, gagamitin ko na lang yung pang-promote ng mostly dito na sa YouTube ang upload natin kasi mas okay yung bayaran dito pre. Sa Facebook trash dahil hindi ako makapagbayad ng bills pag nanatili ako nag-upload doon. Pero yeah, YouTube is the new home ng TPC nga pala contents, no? Or Typical Pinoy Crap Podcast. Medyo similar naman sila, di ba? So yun lang mga pre. Sheesh.